Everyone, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. The program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang araw po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, Facebook. Na may kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos bawat araw. Tayo po pinagkalooban ng Panginoon ng pagkataon na maging karapat-dapat tayo sa kanyang harapan. At yun po mga kapatid, ay inasahan po natin na ang Diyos natin pinaglingkuran ay napakabuti po. At saka hanggang ngayon, pinagabayan po tayo, nararapat po na pamuhay para hindi po tayo mahatulan ng kapatid sa araw ng paghatol ng parusa. Hindi mapalaya po tayo mga kapatid. Na sa bawat araw natin maiwasan na magkamali talaga tayo. Kapatid, at yan po mga kapatid ang ating pamuhay sa libutan habang tayo nabuhay ay walang perfect na tao. Maaari tayo magkakabali o magkasala sa ating mga pag-iisip, naramdaman, panalita. Yan po mga kapatid ay naging hadlang po nating kahilingan sa bawat araw na ating pagdaing sa Panginoon ay hindi po natin nakamtan ang mga bagay na nais natin maabot. Dahil po ang ating kamalian, ang ating kasalanan, ito po ang naging hadlang po kapatid na ating mga pagdaing sa Panginoon. Hindi po nakarating ang ating mga daing sa Panginoon dahil po na sa ating pamuhay sa libutan ay hindi po natin nasunod ang kanyang mga utos na mga kapatid ang dahilan na magkasala tayo. Now, yan mga kapatid ang nais ng Panginoon din na malaman natin na ayon po sa 1 John chapter 3 verse 4 na ang lahat ng mabag ng kautusan ay nakakasala. Sapat ng kasalanan ang paglabag ng kautusan. Kaya mga kapatid, paglabagin natin ng utos ng Diyos ay magkasala talaga tayo. Naman ay magkamali tayo sa pag-iisip na ramdaman, sa ating panalita, kamalian po yan. Pero ang kasalanan, paglabag ng utos. So kaya kung sinabi ng Biblia, huwag papatay, pag pumatay po tayo, magkasala po tayo. Sinabi na Biblia, wag mangalunya, magkikiapid, pero nangalunya tayo nakikiapid, nagkasala po tayo. Sinabi Biblia, wag kayo magsimba sa Diyusan, pero nagsamba pa rin tayo sa Diyusan, so magkasala tayo. Sinabi Biblia, wag kang maging bayot o maging tumboy. At maraming bayot ngayon at naging tumboy, kaya magkasala talaga. So sinabi Biblia mga kapatid, huwag magtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag maglalasing, at saka huwag maging sakim. Pero ganun pa rin mga kapatid, meron pa rin mga nanira ng kapwa, pagtunghayaw, naglalasing, at saka naging sakim, nagsisinungaling. So nagkasala tayo. Na mga kapatid, ano bang gawin natin ngayon? Maiwasan natin yan kasi habang sa katawan tayo, ay minsan po ay nasusunod po natin ang utos ng katawan, hindi po ang utos ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos ngayon ng kanyang salita dahil Biblia nagpapatunay na kung ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso ay maiwasan natin magkasala mga kapatid. Now, sa Biblia mga kapatid, tanda po natin na kahit na po kung sabihin natin may alam tayo sa salita ng Diyos, alam natin ang utos ng Diyos, pero paglabagin natin ito, magkasala po tayo. Tanda po natin, ang 10 utos mga kapatid na utos ng Diyos, nagawa man natin ang 10 na utos na yan. Pero kung malabag natin ng isa, lahat po din ay wala na pong kabuluhan. Ngayon po sa Biblia mga kapatid, na sinabi po sa chapter 33, verse 11 to 12, dito po sa Ezekiel, na ang sabi ng banal na aklat, sabihin mo sa kanila
ako ang Diyos na buhay, ay sumusumpang hindi ako matutuwa kapag namatay ang masama. Ang nais ko'y magbagong buhay sila at iwan na ang masamang pamumuhay upang mabuhay sila. Ito mga kapatid, ang nais ng Panginoon na tumulikod tayo. Magbagong buhay na po tayo. Na marami po mga pangyari sa libutan na hindi po inaasahan ng tao, tulad ng landslide, kumakalas ng buhay, may lindol, kumakalas ng buhay, tsunami, kumakalas ng buhay. Na mga kapatid, mayroon pong bagyo, kumakalas ng buhay, digmaan, kumakalas ng buhay. Pero habang sa libutan tayo mga kapatid, wala makaiwas po sa mga pangyayari dahil dapat mangyari talaga ang kasalungkuyan panahon. Sa Biblia mga kapatid, nakasulat na po lahat yan. May bagyo sa Biblia, may bagyo, ipo. Mga kapatid, ito po yung sulat sa Biblia sa Proverbs in chapter 1, 26 to 29. May bagyo, ipo talaga. So, lindol, mayroon na sa Biblia na lindol. Mga kapatid, ayon po sa Lucas 21:11, magkakalindol sa iba't ibang dako. So ganun, nagkalindol talaga. Mga kapatid, ang Biblia nagpapatunay na anong mangyari na sa libutan, ito po ay nakasulat na po sa Biblia. Kahit pa ating kaarawan, nakasulat sa Biblia. Kahit ang nakatakda po sa atin, nakasulat sa Biblia. Kung ano inaanan natin, kapatid, yan po ang nakasulat, tadhana sa ating bawat isa. Dito mga kapatid, ang Biblia ay pinag-aralan po natin. Ito talaga ay pinagsikapan natin saliksikin ang mga salita ng Diyos para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin at dapat natin iwasan. Iba po ang iniiwasan, iba po ang pinapagawa. Ang pinaiwasan, ipinagbawal. Ang ipinapagawa, ayon sa ating katungkulan, bilang lingkod ng Panginoon, bilang Kristiyano ng palataya, mayroon tayong dapat gawin. Pero yung pinapaiwasan, nakasulat na po yan. Kapatid, nakasulat na po sa Biblia ang pinapaiwasan, magmula pa sa panahon po ni Moises hanggang sa pagparito ng Panginoon, mayroong pinapagawa din ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kaaway. Idalangin ninyo ang nanlalait sa inyo. Pinapagawa po yan, ibigin ang kaaway. Pero sa Old Testament, kapuutan mo ang iyong kaaway. Now sa New Testament, ibigin mo ang iyong kaaway. Idalangin ninyo ang kumukutya sa inyo. Yan mga kapatid, ang kalagayan natin. Iba ang pinapaiwasan. Huwag magpapatay, huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng disdiyusan, mga kapatid, huwag maging bayot, huwag maging tumboy, huwag pagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag magdaldasing, huwag magsinungaling. Yan mga kapatid, at huwag maging sakim. In 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, na sa verse 11, subalit kayo ngayon, ganun ang pumuhay ninyo dati. Tayo mga Christian, pastor ng palataya, ganun daw tayo dati. Pagtunghayaw, naglalasing, no? Sakim, pinira ng kapwa, bayo tumboy, nagsimasdiyusan, kikiapid, no? Ito mga kapatid, ang nangalunya. So ganun daw ganun daw tayo dati. Pero ngayon, kinawaan tayo ng Diyos. No? Pinawalang sala, inaring ganap, at tayo po ay naging banal sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at ng salita ng Diyos. Ayan mga kapatid, ang ating katayuan. Anong gawin natin? Anong gawin natin ngayon? Dahil ang Biblia nang patunay na talagang walang matuwid sa lupa na gumawa ng katuwiran na hindi magkasala. Now, kapag labagin natin
ang utos ng Diyos, nagkasala po tayo. Kaya may kasalanan na ikamatay ng kaluluwa at may kasalanan na hindi ikamatay ng kaluluwa. Now sa verse 12, sinabi dito mga kapatid sa Ezekiel chapter 33 verse 12. Kaya ngayon anak ng tao, sabihin mo sa mga mamayan at kababayan mo, kapag ang makasalanan na taong matuwid, hindi rin siya manligtas sa mga kabutihan na gawa niya. Kapag tumalikod naman ang masama sa kasamaan, hindi siya parurusahan sa mga ginagawa niyang kasalanan. Kapag tumalikod, ng panahon na ngayon pagtalikod, tama na po. Tama na po kung ano ang ating pumuhay. Na minsan po tayo na po nasusunod. Tama na po mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos sa pangbuhay po tayo, may pag-asa pa po. Huwag natin magpatuloy kasi kapag nagpatuloy po tayo sa paggawa ng kasamaan, impyerno talaga ating kantungan. Kaya walang kasayahan po ang Panginoon sa kamatayan ng masama. Ezekiel 18:23. Walang kasayahan ang tao. Mga kapatid, walang kasayahan ang Panginoon sa tao kapag gumawa po ng masama. Kaya nais ng Panginoon talaga na tumalikod tayo. Kaya ngayon anak ng tao, sabihin mo sa mga kababayan mo na kapag gumawa ng kasalanan ang taong matuwid, hindi rin siya maliligtas ng mga kabutihang ginawa niya. At kapag tumalikod naman ang masama sa kasamaan, hindi na siya parusahan sa mga gawa niyang kasalanan. Kasi pagtalikod mga kapatid, napakalaga po ito. Ito po ang pagsisi. Pag tumalikod ang tao ng masamang pamuhay, nagsisi na po siya. No? Kaya dapat na tayo tumalikod sa ating masamang pamuhay. Huwag hayaan kapatid na hanggang ngayon, ganun pa rin tayo. Pasaway, salungat sa mga magulang, salungat sa Panginoon. Huwag po kapatid. Kasi ating verse 1 John chapter 3 verse 4, na ang lumabag ng utos ng Diyos ay nagkasala sa panakasalanan, paglabag ng kautusan ng Diyos. Kaya dapat alam natin anong utos para hindi natin malabag. Kasi kung hindi mo alam ang utos, malabag mo talaga. Hindi mo alam na ito pala'y bawal. Kaya paano? Makinig tayo ng aral. Kasi pag hindi ka makinig ng aral, hindi mo alam na nagkasala na pala tayo. Kasi sa aral po tayo tinuturuan ng Diyos para po na may karapat dapat po tayo sa paningin ng Panginoon. 13. Ezekiel 33:13. Kapag sinabi ko sa taong matuwid, natiyak siyang mabubuhay. Pero naging kampante siya at gumawa ng masama. At sabihin niya sa kanya sarili na siya maliligtas ng kabutihan ginawa niya noon. Mamamatay siya dahil sa kasalanan niya at hindi ko naalalahanin ang ginawa niya kabutihan. So, sayang, no? Sayang po mga kapatid, umaasa po tayo ng kabutihan, pero gumawa tayo ng kasamaan. So, hindi pwede mga kapatid. Pinakala natin yung 10 years natin na paglilingkod, pagka ngayon gawa ka ng kasamaan, wala na po yung 10 years na paglilingkod, isang pagkamali lang po natin. Wala na po yung 10 years na paglilingkod natin, 20 years man sa paglilingkod natin. Walang kabuluhan po yan. Sa verse 14, 33:14 sa Ezekiel, at kapag sinabi ko sa masama, natiyak sa mamamatay. Pero, sa bandang huli, tinalikuran niya ang kasamaan na niyang ginagawa ng tama at matuwid. So mga kapatid, pero ang sabihin natin, ang nangalunya talagang maimpyerno, mamatay. Pero kung iwasan pangalunya, magbalik sa Panginoon, so tama ang decision mo para mamuhay tayong matuwid. Kaya tulad po ng isang sangla na sabihin natin isauli na po ang kanyang garantiya na nagpapahiram, na ayan mga kapatid, talagang masasaya po
ang nagsasangla. Kasi nauwi na po sa kanya ang bagay na kanyang sinasangla dahil sa kanyang kagipitan. Ganon tayo mga kapatid sa paningin ng Diyos. No? Kapag isang makasalanan na nagbalik sa Panginoon, libu-libong anghel po ang nagsadya sa langit. 15:7 po sa Lucas, kapag isang makasalanan magbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel magsadya sa langit. So ganoon din, kapag isang tao nagsangla ka dahil nagipit ka, kung nakuha mo na yun, di ba masaya ka? Kasi nabalik na po sa iyo ang iyong pag-ari. Ganoon ang Diyos. Minsan po na naging mahilig tayo sa sanlibutan, nagpaalipid tayo ng sanlibutan. Pero sa araw na magbalik sa Panginoon, masasayahan po ang Diyos. Tama, sinabi niya sa Lucas 15:7 na kapag isang makasalanan ay magbalik loob sa Panginoon, libu-libong anghel magsadya sa langit. So ganoon po tayo. Parang nakasangla tayo sa libutan. Parang alipin tayo sa libutan habang nakasangla tayo sa makasalanan ng pamumuhay. Naging alipin tayo sa libutan. Kaya ang may-ari ng sangla, habang wala sa kanya ang bagay, naghanap siya ng paraan para mawi sa kanya ang bagay na nakasangla po doon dahil sa kanyang kagipitan. Na sa ating panahon sa libutan mga kapatid, minsan po sa kagipitan natin, nakagawa na po tayo ng masama sa paningin ng Diyos dahil po na diskarte natin kahit mangnakaw, pumatay, basta lang makaahon sa kahirapan. Yan. Pero tinubos tayo. Nakasangla tayo sa makasalang pamuhay, tinubos tayo ng Kristo ng kanyang dugo. Ganun mga kapatid. Kaya nakasangla tayo sa diablo, kasi ang diablo talaga ang sabihin natin, pag na masama tayo, nakasangla tayo sa diablo. Pero yan mga kapatid, tayo po ay binabalik ng Panginoon sa kanya, sa dugo po ng kanyang anak na sa taas sa krus ay inalay ni Kristo magkapit ng kanyang dugo para tubusin tayo. Tubos. Nakasangla tayo sa diablo kasi ang ating nuno si Adan si Eva nakasangla sa diablo dahil po sumunod sila sa diablo. No? Kasi si Adan si Eva dahil po sa kanilang pagsunod po na kumain ng bunga ng kahoy, yun po ang umpisa. Naging kasalanan po tayo dahil po kay Adan si Eva na sila po ay nalipin ng diablo. Sabihin natin na nalinla sila ng diablo, nakasangla tayo sa diablo noon pa man, kaya naparito ang anak ng Diyos para tubusin tayo. Ang sabi dito sa kapatid, hallelujah, 15 Ezekiel 33:15, tulad ng pagsauli ng garantiya ng manghihiram sa kanya o ng ninakaw niya, pagsunod sa mga tuntunin na nagbibigay buhay sa pag-iwas ng mamasamang gawain, ang taong iyon tiyak na mabuhay, hindi siya mamatay. Tulad ng pagsauli ng garantiya sangla, no? Tulad ng masama na bumalik sa Panginoon, so wala na. Kasi binili na tayo ng kanyang dugo, ransom na po tayo. Kaya sinabi ng Biblia, ransom for all, no? 1 Timothy chapter 2 verse 6, Jesus is His ransom for all. Siya ang pantubos sa lahat. Kaya nasangla tayo sa diablo sa pasimula pa lang kay Adan si Eva, pero tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Kapatid, tanda po natin ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Namatay tayo sa lahat ng iba, kapatid, na sila talaga ay nadali ng diablo dahil po naasinod ng babae ang salita ng diablo, hindi ang salita ng Panginoon. Genesis 2:17, ang sabi niya kay Adan, Adan, huwag kang kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng tanaman na ito. Itong pagkilala mabuti at masama, huwag kang kakain. Sa oras na kain kayo, mamamatay kayo. So yun talaga sinabi ng Panginoon kay Adan. Pero ano ang sinunod ng babae? Yung salita ng diablo na ang sabi niya sa Genesis 4:5, mga kapatid, hindi ka mamamatay. So di ba? Ganun ang diablo kabaliktaran. Kaya naparito ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo,
upang tubusin tayo. Mga kapatid, nakasangla tayo sa limutan, alipin tayo ng kasalanan, kasi ang dyablo yun talaga ang paraan. Linlangin ang tao sa pag-iisip, naramdaman, para lang na maging alipin tayo. Kaya ang isang bagay natin, tulad ng isang cellphone, nakasangla ito sa, sabihin natin, saan ba yung sanglahanan, kahit sa'yo yan. Pero hindi, wala sa iyo kasi nakasangla doon sa isang sanglahanan doon. Kahit ang Panginoon pag-ari po tayo, pero habang namuhay tayo makasalimutan, nakasangla tayo sa mga makasalimutan po. Ibig sabihin, naalipin tayo ng salimutan. Kasi habang nakasangla ang mga bagay na wala sa iyo, doon po sa nakahawak. So ang dyablo po, isipan ng tao, puso ng tao, kaya niyang diktaran. Ephesians chapter 2 verse 1 up to 2, na noon una, patay tayo sa ating pagsuway, sa ating pagkamakasalanan sa paningin ng Diyos. Now sa verse 2, na nakahilig tayo, mga kapatid, sa makasalimutan na pamuhay. Kaya yun po ang dahilan, tinuturuan po tayo ngayon, ayon po sa verse 2, mga kapatid, Ephesians chapter 2 verse 2, namumuhay kayo gaya ng taong makamundo. Sakop kami noon sa kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng espiritu naghari sa mundo, at siya rin ang espiritu na kumikilos sa puso ng mga tao ayaw sumunod sa Diyos. Na ang dyablo, diniktahan ang puso ng tao para ayaw sumunod na utos ng Diyos. Ganon po ang makasalimutan. No? Pag-ari tayo ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa atin. Pero ang dyablo, habang yung sinusunod natin, ibig sabihin, doon tayo naalipin ng dyablo. So hawak tayo ng dyablo. Pero ang may-ari, hindi po ang dyablo. Ang Diyos po ang may-ari sa atin. Hinahawakan tayo ng dyablo kasi inutusan tayo na ano ang gusto niya, na ano ang mapakinggan sa ng Diyos, hindi natin masusunod sapagkat ang espiritu ng dyablo ang kumikilos sa puso ng mga tao na ayaw sumunod ng utos ng Diyos. Na habang na sinasalungat natin ang utos ng Diyos, ang dyablo po ang nag-ari sa atin. Pero ang totoo, mga kapatid, na may-ari ng tao, ang Diyos talaga. Pero ang dyablo, naging pag-ari tayo ng dyablo sapagkat sumusunod tayo ng kanyang layunin. Dahil diniktahan po ang puso ng tao, pumatay, mangalunya, pangiapid, samba na si Diyosan, nag-ibay tumboy, mapagtungayaw, nira ng kapwa, naglalasing, at naging sakim, nagsinungaling. So, yun po ang dahilan. Kaya, pinatunayan ng Biblia na binili na po tayo, tinubos na po tayo, ayon po sa Ephesians chapter 1 verse 7, na tinubos na tayo sa dugo ni Kristo. Ay mga kapatid, dapat malaman natin na dahil na tinubos na po tayo, magbalik loob tayo sa may-ari sa atin na totoo. Huwag na po tayo paalipin na sa libutan. Hanggang ngayon, kapag gano'n ang pumahay natin, nakahilig tayo sa makasalimutan pamuhay, makamundo ang sabi ni Apostol Pablo, mamumuhay kayong gaya na makamundo, taong makamundo, sakop kayo noon sa kapangyarihan ni Satanas. Pag makamundo tayo, sakop ng kapangyarihan ni Satanas. So meaning, ang may-ari sa atin ang Diyos, kasi ang buhay natin, ito'y galing sa Diyos. Pero, habang naman sa limutan, nagpaalipin tayo sa dyablo. Patay tayo sa paningin ng Diyos sapagkat sinuhay po natin ang utos ng Diyos. Tulad ng panahon ni Adan si Eva, na huwag kayong kakain, kumain po sila. Ganon po. Inabag po nila ang sabi ng Panginoon kay Adan, huwag kang kakain. Kapag kumain, mamatay kayo. Ang sabi niya, hindi mamatay. Doon sa Biblia, sumusunod. So, doon sa dyablo sila na daya. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians 11 verse 3, hindi si Adan ang nandaya, si Eva. Kaya, ang sabi ng Apostol Pablo, nagtaka ako sa inyo ngayon. Tandaan po natin, hindi po talaga si Adan ang nadaya, si Eva po. At ang nagpakain kay Adan, si Eva na po. So dalawa sila. Nagkasala. Kasi kumain din si Adan, subitan ng asawa niya. Ngayon mga kapatid, ang panahon natin ngayon. Anong gawin natin? Magbalik loob sa Panginoon. Tinubos na tayo. Ibig sabihin, hindi na pala tayo pag-ari pa nating katawan. 1 Corinthians in chapter 6, kapatid, 19 to 20. Pakinggan natin ang sinabi po
ni Apostol Pablo. Itong sinabi ng Biblia. 19:20. Hindi ba't ninyo alam na inyong katawan ay templo na banal na Espiritu na nasa inyo at tinatanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyong pag-ari, kundi sa Diyos. Bakit? 20. Dahil tinubos na kayo ng Diyos na napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan para sa ikapupuri ng Diyos. Hindi pala para ikapuri ng diablo. Gamitin ang katawan para sa ikapupuri ng Diyos. Hindi kay ang diablo ang pinupuri. Kasi kapag gamitan sa makasalimutan, ang diablo po ang nasasayahan. Dapat mamuhay tayo sa kapupuri ng Diyos, hindi kapuri ng diablo, sapagkat pag pumatay ka, sayang-saya ang diablo. Kasi ang makasalanan sa diablo talaga. Diba? 1 Corinthians chapter 3:8, na makasalanan na sa diablo. Kaya kapag nakasalanan po tayo, pumuhay sa diablo po tayo. So kaya dapat malaman natin, mga batid, dapat malaman natin na ito pamuhay natin ngayon sa limutan kung talagang naging masunurin ba tayo sa Diyos o sa diablo. Kung sa diablo, naman natin masahan dyan. Patay tayo. So maraming salamat mga kapatid sa oras na ito. Ito po ating pinag-aralan ay po sa salita ng Diyos. So maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook, ang kapayapaan habag biyaya ng Diyos na mismo sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.